Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayong gabi pinanonood ko po yung video na inilabas ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom Jesus of Christ, itong founder ng relihiyon na binabanggit natin. Itong pinapanood po natin yung kanyang video dito sa SMNI TV. Matindi ang binitiwan pong salita ni Pastor Kibuloy dito kay Manny Pacquiao. Binabanggit ni Pastor Kibuloy na isa raw pong traidor itong si Manny Pacquiao kay Pangulong Duterte. Bakit niya sinasabing traidor? Kasi po, nitong mga nakaraang araw ay nagsalita itong si Manny Pacquiao na 3 beses daw pong mas corrupt ang Duterte administration kung ikukumpara sa administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kaya nag-react itong si Pastor Kibuloy na itong si Manny Pacquiao ay traidor kay Pangulong Duterte. Matindi po sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ito, pinapanood ko po yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na lumabas noong June 30, 2021. Bago lang po ito, June 30 lang, 2021. Umabot siya ng 13 minutes and 56 seconds na binabanggit ni Pastor Kibuloy itong pagiging traidor ni Manny Pacquiao. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, ito raw si Manny Pacquiao ay kaibigan ni Pangulong Duterte. Magkasama silang kumakain, marami silang pinagsamahan. Pangalawa, itong si Manny Pacquiao ay presidente po ng PDP Laban. At ang chairman ay si Pangulong Duterte. Ito yung PDP Laban na partido ng administrasyon na kung saan ay isang opisyal si Manny Pacquiao. Binabanggit ni Pastor Kibuloy na siguro itong si Manny Pacquiao wala ng gana dahil lumabas kamakailan na ang tatakbo ay Duterte. May mga issue na Duterte. Ang presidente ay si Inday Sara at ang vice president ay si Pangulong Duterte. Kaya naglabas ng reaksyon itong si Pastor Kibuloy na traidor itong si Manny Pacquiao. Sa kabila daw ng marami silang pinagsamahan ni Pangulong Duterte, sa kabila ng maraming nagawa si Pangulong Duterte para kay Pacquiao, ay nagawa pa raw ni Manny Pacquiao na magsalita laban sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Binabanggit din dito ni Pastor Kibuloy na ito pa lang si Manny Pacquiao ay pumirma siya sa pagbabalik ng prangkisa ng ABS-CBN. Kaya nga binabanggit ni Pastor Kibuloy dito sa kanyang video, kung talagang itong si Manny Pacquiao ay laban sa korupsyon, binabanggit ni Pastor Kibuloy na itong ABS-CBN daw ay nakapag-loan sa DBP ng 9 billion pesos na walang collateral. Kung naniniwala daw itong si Manny Pacquiao sa korupsyon, laban sa korupsyon, kung ito ay laban sa korupsyon, bakit daw pumirma itong si Manny Pacquiao sa prangkisa na pagbabalik ng ABS-CBN? Eh di, sabi nga niya, hindi totoong laban siya sa korupsyon. Dahil kung laban siya sa korupsyon, hindi siya pumipirma dito sa pagbabalik ng prangkisa. Dahil mismo ang ABS-CBN daw ay kasabwat sa korupsyon ng ilang government official. Kaya daw itong si Manny Pacquiao
kahit kailan ay hindi raw magiging presidente. At sinasabi ni Pastor Kibuloy na wala siyang bilib sa mga taong traidor na tulad kay Manny Pacquiao. Bakit daw nasa loob pa siya ng PDP Laban ay bumabanat siya sa administrasyon? Sana bago daw ginawa ni Manny Pacquiao ang pagbanat sa administrasyon ay lumabas muna siya sa PDP Laban. Sayang daw na kaibigan siya ni Pangulong Duterte, itong si Manny Pacquiao, pero sa kabila nito ay bumabanat sa administrasyon. Sana daw ay lumabas muna siya sa PDP Laban at sumama siya kay Trillanes, kay Ladrilon at Pangilinan, baka may naniwala pa sa kanya. Pero ngayon na nasa loob pa siya ng PDP Laban at saka siya bumabanat, walang maniniwala sa kanya. Wala siyang dangal, sabi ni Kibuloy. Wala daw siyang kumpiyansa sa mga taong traidor. Matindi ang binabanggit ni Pastor Kibuloy dito kay Manny Pacquiao. Ayan, kapartido daw ni Pangulong Duterte, si Manny Pacquiao. Sa tuwing birthday daw ni Manny Pacquiao ay nagpupunta si Pangulong Duterte para sa selebrasyon ng pambansang kamao. Inihalimbawa ni Pastor Kibuloy itong si Manny Pacquiao kay Brutus na sinaksak niya si Cesar ng Roma. Parang sinasabi ni Kibuloy na sinasaksak ni Manny Pacquiao si Pangulong Duterte pag nakatalikod. Ayun, tama. Sabi ni Pastor Kibuloy, sana lumabas muna daw si Manny Pacquiao sa PDP Laban bago siya bumanat. Hindi siya kilalang oposisyon, nag-administrasyon, pero bumabanat siya. Ayan, binabanggit ni Pastor Kibuloy, malapit si Pacquiao kay Pangulong Duterte, pinupuntahan siya sa birthday niya. Sa kabila nito ay bumabanat sa administrasyon. Wala raw puwang sa kanya mga traidor, sabi ni Pastor Kibuloy. Tama nga naman, kung may ambisyon siya, tapos bigla siyang bumaliktad, sana nga lumabas muna daw si Manny Pacquiao bago siya bumanat. Lumabas muna sa administrasyon, lumabas sa PDP Laban, bago siya bumatikos kay Pangulong Duterte sa administrasyon tungkol sa korupsyon, sa usapin ng korupsyon. Sabi pa nga ni Pastor Kibuloy, kung sa kanya gagawin sa denominasyon nila, sa relihiyon nila, na binabanatan ang kanyang mga ministro o leader, ay sasabihin niya na lumabas muna kayo bago kayo bumanat. Kasi pangit, nasa loob kayo, babanat kayo, sinisira mo ang sarili mong bahay. Ito ang tinatawag na anay. Anay na sumisira mismo sa sarili niyang bahay. Ayan. Anong prinsipyo daw na mayroon si Pacquiao kung ganyan ang kanyang ginagawa? Ayan. Parang si Brutus daw na sinaksak si Augusto Cesar ng Roma, panahon ng Roma. At sinabi ni Cesar, "Why Brutus? Kaibigan ng pagkaibigan." Sinaksak siya ng kaibigan niya. Ang tawag nito, traidor, sabi ni Pastor Kibuloy kay Pacquiao. Yun, inihalimbawa pa ni
Pastor Kibuloy sa gumagawa ng theft, qualified theft, na ang tao daw na nakatalikod ay pwede mo siyang patayin. Ganyan ang paghalimbawa niya kay Manny Pacquiao sa ginawa kay Pangulong Duterte. Doon sa binabanggit ni Manny Pacquiao na may korupsyon, naniniwala po tayo doon na may korupsyon pa talaga ngayon sa gobyerno. Nakikita naman natin tulad ng GSIS, napakalaki na korupsyon dyan. Lalo na itong SAP, itong SAP na Social Amelioration Program ng DSWD. May mga nakakatanggap ng hindi kumpleto ng 8,000. Dapat kasi doon sa loob ng 2 beses, first trans at saka second trans, dapat 16,000 yon. 8,000 bawat sa first trans at 8,000 uli sa second trans. Kaya naniniwala tayo na may korupsyon. Pero ang mga ganitong korupsyon ay hindi kinukonsinti ng kasalukuyang administrasyon ayon kay Pastor Kibuloy. May mga natanggap din tayo impormasyon na talagang may mga barangay official na talagang pinagkakakitaan itong Social Amelioration Program o itong SAP fund na pinamamahagi ng DSWD. Dahil ilan lang, marami sa kanila ang sa halip na 8,000 tatanggapin, yung iba nakakatanggap ng 6,000, yung iba naman first trans lang ang kanilang natanggap, hindi nakatanggap ng second trans. Ang problema ngayon, saan napunta yung second trans ng SAP? Pero ang mga ganitong korupsyon ay hindi kinukonsente ng kasalukuyang administrasyon ayon kay Pastor Kibuloy. Sa katunayan, nung ibinunyag ni Manny Pacquiao na 3 beses ang korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ay hinamon itong si Manny Pacquiao ni Pangulong Duterte na ilabas ang mga ebidensya at tukuyin kung anong ahensya o sinong tao ang kasabwat nitong korupsyon na binabanggit ni Manny Pacquiao. Kaya nga sabi ni Pastor Kibuloy, you will never a President Manny Pacquiao. Ibig sabihin, kahit kailan hindi ka magiging presidente kung ganyan ang pananaw mo. Sana hindi ka nagmadali. Hinantay mo muna ang desisyon ng Pangulong Duterte at kung gusto mo namang lumabas at talagang bumatiko sa administrasyon, lumabas ka muna sa PDP Laban. Magpaalam ka muna ng maayos at saka ka bumanat. Hindi yung nasa loob ka ng PDP Laban, babanat ka, ay pangit nga yun. Yun lang po mga kababayan, binigyan lang po natin ng pagtalakay itong napanood natin na video na inilabas ni Pastor Kibuloy dito kay Manny Pacquiao na tinagurian niyang traidor kay Pangulong Duterte. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa mga susunod po ay tatalakay din po tayo at susubaybayan natin ang issue kay Manny Pacquiao kung talaga nga namang tatakbo siya sa pagkapangulo nitong darating na 2022 presidential election. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.